Ang sarap huminga ng malalim, no? In the right time. Dumating ka talaga sa point na makaganon ka, no? Kumusta mga sis? Anyways, ang ganda ng aking background, oh. Before I start, ceiling, and ang tawag nito? Ang tawag ng tagiliran? Palibot and bed. And this is sofa. And this is bed. Ang bisita dito matulog, tapos dito din sila mag-upo-upo. Diba? Tapos 2 electric fan, isa, tapos yung isa. Ito yung uso sa amin ngayon dito sa bukid kasi yung mga simento kasi nagbabakbak, kaya nilalagyan nila ng ganito sheets. Yan siya, parang sheets, oh. 1 sheets, isang kinakabit. Anyways mga sis, ang sarap lang mag sa buhay pag ganito yung background, no? Ganito yung bahay mo, malinis. Yung room namin kasi nagbabakbak yung ito kasi si sister-in-law ko to, yung kabilang room sa amin. Ang sarap pag ganun, kaso mga ganito nila, I think mga less than 100,000 siguro. Mahal itong ganito eh. Ito yung uso dito sa amin ngayon. Kasi hindi nagbabakbak yung mga simento. Nagbabakbak ang simento mga sis dito sa Pakistan kasi ang reason, two weather. Ang isa sobrang init, yung isa naman sobrang ulan, kaya nagmo-molds yung mga simento. Ganyan. Parang yung tubig ba lumalabas. Kumbaga, nagmo-molds yung simento, kaya nilalagyan nila ng ganito, sheets. So anyways, ang haba na ng dinaldal ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nagme-message, sa lahat ng nagko-comments na hindi ko pa nare-replyan isa-isa kasi kagabi kami nauwi sa ospital, si Myra, yung aking pasyente. Anyway, sa mga nagtatanong, ang finding ni Myra is intestine infection at saka meron din siyang diarrhea. Yung pagpunta namin sa ospital sa sasakyan, nakagano na siya, para na siyang ganyan na kaliit yung katawan niya, nagtiko-ko na siya kasi nalupay-pay na siya nun. So buti, sabi ko talaga kay Elias, tara na, dalhin na talaga to sa ospital si Myra, hindi na pwedeng ganito to kasi nga nanghihina na. Pag magtayo siya, sasabihin niya, mama, tayuin mo ako. Di, syempre, inakatayuin mo rin siya kasi parang wala na siyang lakas. So, ayun, kaya sabi ko, nag-isip-isip ko, after mga nun, 2 to 3 hours, nag-desisyon na talaga ako na pupunta na kami sa ospital kasi nga, parang hindi na siya kumakain whole day. Whole day talaga hindi siya kumakain. Hihina na siya. Kaya sabi ko, pagkahapon nun, alis na tayo. Dito sa amin, meron kaming medyo city namin sa Marpur. Hindi naman siya kalakihang city, pero sa amin ito, yun ang medyo malaking city. Andun yung mga malaking, mga bilihan ng mga damit, mga small, maliliit na mga malalaking building, tapos malalaking hospital. Kumbaga, hindi naman gaano. Pag normal lang. Kaysa city nga, Pindi, Islamabad, malayo yun sa amin. Andun lahat yung mga specialist. Dito, parang konti lang, pero pag hindi kaya ng hospital dito, i-refer kanila sa Islamabad. Sabihan kanila na hindi namin kaya yung problema mo, punta kayo sa Islamabad. Gaganon yun sila. Depende lang sa kaya nila, tatanggapin kanila. Ganon dito. So yun, tinanggap kami. Chinik up muna si Myra sa doktor. So, pinaganyan, ganyan-ganyan. Lahat, pinapunta na agad kami sa emergency. Niresitahan siya agad ng antibiotic, saksak ng antibiotic, napakaraming antibiotic, oo, kay Myra. So, yun.
pagpasok namin sa emergency, ang pinuntahan ko pala is Children's Hospital. Yun yung sinasabi ng nurse ni Elias kasi nakatry na siya doon. Maganda doon, auntie, kasi nga asikasuhin ka talaga yung ospital mo. Hindi ka titigilan ng hindi ka gagaling. Sabi niya ganun. So, doon kami nagpunta. Alam mo yung pagpasok mo ng hospital, lahat nakabili ka na ng gamot para isaksak ito kay Myra. Si Myra, nasira na yung mukha niya. Tumulo na agad yung luha. Hindi pa nga natusukan. Kasi nakakita na siya ng pangtusok or syringe na ang lalaki. Hindi naman ganun kakarayom ang laki itusok. Iba naman, di ba? Ano lang yun sa ibang gamot, yun sa maliliit na bote, pangkuha, tapos pang mix doon sa dextrose. Yun yung malalaking, iyak na siya, ang laki ng luha niya. So, nung tinusok na talaga siya para sa dextrose, hindi ko malaman ang explain ng aking mukha. Tumulo din yung mukha, yung tumulo din yung luha ko kasi lakas niyang umiyak. Tapos, ako, tumalikod na lang ako, kunwari manyan ko, pero yung luha, umano na pala, nahulog na yung luha. So, hindi ko pinakita sa kanya na umiyak din ako. Kasi pag umiyak ako, baka humagulgol lalo. So, yun, bilang ina, masakit sa anak na makitang umiyak na gano'n, nasasaktan yung anak, no? Kung pwede pa lang, saluhin natin lahat ang sakit ng anak sa atin napunta. So, yan mga sis. Sa emergency room, children's emergency room, di ko talaga makalimutan until now na bawat minuto may ipapasok na mga bata, maliliit. Mga ganun mga bata. Mayroong mga 5 years old, 3 years old, 2 years old, depende sa edad ng mga bata. Ang season is mataas ang lagnat ng mga bata, dinadala doon, hinihika, ang ganyan. Andun kami sa ward, ward yan siya, malapad na emergency. So, andyan yung mga hinihika, nagpapausok, yung mga iba-ibang sakit, merong iba tinutusok sa puwet, yung mga bata, ang sakit pakiramdam, no? Tapos ang lakas ng iyak nila. Sabi ko, Diyos ko, oh my God. Sabi ko, first in my life, ganito pa rin ako nakapasok sa emergency room. Na sa ganitong edad ko, sa ganitong edad ng aking mga bata. Si Bilal is 17, si Myra is 13, si Sammy is 9. Sabi ko, Diyos ko po Lord, ganyan lang ako nakapasok ng emergency. Ganito pala ang pakiramdam na magbantay ka sa pasyente mo, tapos okay lang yung pasyente ko kasi malaki na, marunong na magsalita, marunong na maka-feel ng sakit, marunong na magsabi na ganito, ganyan. Paano pa kaya yung mga infants na ang liliit na tinutusok na sa paa, sa puwet, sa kamay, kahit saan tutusukin. Kawawa naman yung mga batang ito. Siguro binigay ni God, kaya naman ng mga ina siguro pag ganun. So, yun na mga sis, na-admit si Myra sabi ng doktor, ni-interview kami, sa hindi pa siya na, pagkatapos niya doon sa emergency, balik kami doon sa doktor. So, yun. Sabi ng doktor, nag-ordo sila dito, ordo. Mahirap dito kasi talagang ordo talaga yung language nila. Ako hindi ko naintindihan. Kasi dito sa amin dalawa, kami pari language, kami pari. Hindi sila nagpari, talagang nag-ordo sila. So, hindi ko naintindihan. Kung pari, maintindihan ko. After all, sulat-sulat ng mga doktor. Ang daming sinulat ng doktor. After all, nag-usap si Elias sa kanang doktor. Sabi niya, ganito, ganyan. So, tapos na. Binigay na yung paper kay Elias saka yung mga resita. Ang dami. So, bakit? Ano yan? Sabi niya, uwi na tayo sa bahay. So, why, Doc? That's it, finish? Sabi kong ganyan. Tapos na yung gamutan sa anak ko, ganyan lang. Sabi niya ganun. Pinapili ko kasi yung asawa mo. Ganito, mag-stay ba kayo? Kasi yung anak mo kailangan i-admit ng 2 days, ganyan. Sabi ng asawa mo, hindi na daw, kailangan na lang daw sa bahay na lang daw magpagamot. Sabi ko, ay hindi. Nilakihan ko agad talaga ng mata si Elias. Hindi, ganyan pwede kasi alam ko hindi masusunod yan sa bahay. Hindi pwede. Dito tayo magpa-admit tayo. Kahit wala tayong pera, magpa-admit tayo. Sabi ko sa kanya.
Kasi ang pera, pwede naman niya hanapin eh. Pwede ka manghiram, ganyan. Sabi ko, mag-admit tayo. Kasi si Elias, ang iniisip niya agad, walang pambayad, ganito, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi. Magpa-admit tayo. Magpa-admit, sabi ko. Sabi ni Elias, sabi naman din ni Myra, mag-uwi daw tayo sa bahay, hindi tayo magpano. Bakit? Huwag ka mag-listen sa kanya. Ako talaga ang nag-ano nga, hindi. Pa-admit kayo. Pa-admit na yung doc, admit. O, di. Ano yung doktor? Sige, sige, okay. Iba na naman yung resita, ganyan. Dito na naman sa hospital, ganyan. So, ako talagang, sige nga. Kung nag-listen pa ako ni Elias na uuwi kami agad, hindi magpa-admit, ewan ko lang ano mangyayari. Kasi pagdating ng 11:30 ng gabi or 11, si Myra, nag-allergy sa gamot niya, nangangati siya. Nangangati siya, buong katawan niya sa paa, dito sa katawan. Sabi ko, tingnan mo, kung umuwi tayo dun sa bukid, sa bahay, pag ganito, nangyari sa anak mo, ano mangyayari? Puro pantal-pantal yung anak mo, anong gagawin natin? Lilipad tayo dito? Ang layo-layo dito? 2 hours? Ang ewan ko lang ano mangyayari sa Chodri, sabi ko sa kanya. Talaga nag-ergo na naman kami sa loob kasi nga, inano na naman siya ng doktor. Nagpuntahan na naman lahat ng nurse saka ng doktor kasi nga allergy na naman siya. Nangangati siya. Although, before siya nilagyan ng mga gamot, ganyan, merong allergy testing. So, hindi naman nag-react sa kanya. Wala naman nag-react sa kanyang katawan. So, yun, pagkadating ng mga 11 ng gabi, ang sa kanya, ang response ng antibiotic man siguro yun. Nag-allergy siya, nagpantal-pantal lang malaki. Sabi ni mama, ang kati, ganito, ganyan siya, ang kati dito sa paa. So, tinignan ko sa paa, pantal na malalaki. Tsaka dito sa hita, ganyan. Ko allergy ka, Myra, ganito, ganyan. Buti, may isang nurse na ground. Sabi ko, look, my daughter have like this problem, have itchy, ganyan. Mangangati siya. So, tinawag siya ng doktor, ganyan. So, ang doktor nag-round sa lahat ng nurse panggabi. So, ganyan. Sabi ng doktor, wala nang injection, ganito, ganyan. Palitan lahat ng gamot. So, palit lahat ng gamot. Ano na siya, inom na siya, tablet. Wala nang injection. Inom na lang tablet. So, yun. Buti, may mga doktor sa gabing yun. Sa city, pag ganyan, mayroong mga doktor. Pero pag dito sa bukid namin, mga ganyan, wala yung mga doktor. Kaya pag may dito sa bukid, may malalang problema, i-refer ka doon sa city. Mas maganda na yung didiritso ka na lang sa city, yung nandoon yung mga doktor. Kaysa mga ganyan nga, gabi ka magbibiyahe. Walang mga sasakyan, ikaw lang i-repair ka doon sa city. Kakatakot yung daan dito sa amin. Lalo na ngayon, ulan-ulan lagi. Laging may landslide, laging may baha. Nung pag-uwi namin, naabutan namin yung mga ilog. Pagkagabi siguro yun, umapaw yung mga ilog, umaapaw. Nakita namin sa daan, mga landslide, nagtatrabaho yung mga tao sa daanan. Sabi ko, ang lakas pala talaga ng ulan, Sabi, July at saka August, yun ang tag-ulan dito. So, yun mga sis, nangangati si Myra sa gabi, pinalitan yung gamot niya. So, after all, natulog na kami. Kaming dalawa ni Myra sa higaan ni Myra na maliit. So, tiko-ko si Myra, tiko-ko rin ako. Hindi ako nakatulog kasi ganun ka makakatulog. Sino ba ganun ka makatulog? Hindi maka-sit yung paa mo. Tapos si Sammy at si Bilal doon sa sofa. Doon ng dalawa. So, nakabawi naman kami ng tulog kagabi. Kanina matagal kami nagising, pati akong aking pasyente. So, sabi ko, buti na lang, meron silang 5 days more holidays. Makapagpahinga pa si Myra, makapag-recover pa. So, ang sabi ng doktor sa kanya, ang papakain sa kanya is white rice, yogurt, fruits, vegetables. So, bumili ako kami kasi hindi kami maprutas na tao. Si Elias lang ang maprutas kasi Pakistani yan siya. Talagang kakain siya ng mangga, saging. Pero kami, nagmana sa akin yung mga bata. Hindi mahilig sa fruits.
Mula ngayon, magbili na ako palagi ng apple. Apple lang ang gusto ni Myra. Saging, ganyan, hindi. Minsan lang siya sa banana, pero ngayon, apple, bumili ako para sa kanya, 2 kilo, ganyan. Pinapakain ko siya, may merienda ako sa kanya, apple talaga. Yun, ang bawal sa kanya yung maanghang. Bawal na yung maanghang. Kasi, at saka yung mga chips na yan, mga coke na yan, bawal na. Grabe. Tapos, doon, meron kaming bisita na Pakistani. Sabi, narinig ko sila nag-usap. Sabi naman na Elias. Ito, alam mo kung bakit nagkasakit tong babae ko? Dahil to sa nanay niya. Kasi iniwan niya kami. Ganito, ganyan. Iniwan niya kami. Hindi na monitor ang pagkain. Ganito, ganyan. So, diba? Hindi na monitor ang pagkain kasi saan ka? Hindi naman nila kasi alam yung mga hindi kagaya sa ating mga Pilipino na pag wala ang asawa, talagang yung lalaking asawa natin ang asikaso sa mga anak. Dito iba yung mga Pakistan tradition nila, iba. Iba sa atin. Ako daw yung dahilan kung bakit kasakit yung anak ko kasi iniwan ko daw. Narinig ko sila nag-usap, magkaibigan. So, yun. Kaya ngayon, stop muna ako sa work. Di bali ganito lang nangyari kasi kung mas malaki pa, ewan ko lang. Hindi ko siguro buti ganito lang yung nangyari. So anyways, that's from God. Walang binigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kaya. Kaya natin yan sa lahat na may sakit sa mundo. Sa lahat ng nahihirapan, laban lang, kahit anumang hamon sa buhay. Patuloy lang sa buhay. So, yun mga sis, salamat sa mga nagme-message, sa mga nagtatanong, sa mga about sa comments, hindi kayo ma-replyan isa-isa, ganun. Kasi doon sa hospital, wala akong wifi doon, data lang. Tagal pa mag-send ng mga message, ang tagal kanya, minsan walang signal. So, yun, thanks God. Makaka-recover yung aking babae pag after ng how many, 1 week. 1 week pa, saka pasukan nila. Next Monday. Anong araw ngayon? Tuesday, mga sis. Tuesday tayo ngayon. So, makarecover pa yan siya. Kanina ulam namin is sabaw na munggo. Sinabaw na munggo na may ulo ng tuna na isda galing sa city. Reserve ko talaga, nilagay ko lang sa phrase ko lang. Tapos pinirito ko yung ulo, ulong malaki, pinirito ko yung ulo. Tapos may laman siya, binigyan ko siya ng laman sa kasabaw. Kumain naman siya. Sabaw na munggo at saka isda. So may bisita din ako kanina, sila Daniela, sila ano ba yung channel ni Daniela? Magandang Dilag ng Pakistan, sa yung mama niya, dito sila. Oo. So, yung tutulong pala kila Daniela, message niyo lang sila sa kanyang Facebook, Mamod Vlog. So, yun. Mga sis, salamat sa update. Thanks God kay makakatulog na tayo ng mahimbing. Makapagpahinga na tayo. Salamat. Thank you God. Salamat talaga ako ng malaki. Sa inyong lahat din, sa walang sawang suporta sa amin. Thank you so much. Bukas natin pag-uusapan ang magkano ang bill namin sa ospital at saka saan kami kumuha. Bangan bukas mga sisi. Thank you for watching and please don't skip my ads for our pangkain dito sa bukid. Makatulong sa aming panghanap buhay. Pangkain talaga, no? Pangkain is life. Makatulong sa makakasurvive kami dito sa bukid. Thank you so much. Salamat and God bless everybody.